pati mailalan. Kanay inako niya't inirang tawang iniingatan. Ialay ang awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo, may puso na nagpapakumbaba, magbalik tayo sa Panginoon. Aminin natin at ihingi ng kapatawaran ang ating pagkukulang. Tayo pong lahat inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan, na makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo. Si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito nung pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tig-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatili nakabilanggo si Pedro samantalang siya'y taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng 2 kawal.
Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayang kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka dali, wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbikis ka't magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Ganyan nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Akala niya'y nanaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi makinig matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya't nagligtas ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Pagbasa mula sa 2 sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin kundi sa lahat na nanabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako at tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, dumating si Jesus sa lupay ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga lagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Sumagot sila. Ang sabi po ng ilan, si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may magsasabi pa, si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dakilang kapistahan nina San Pedro at San Pablo. Magandang umaga, mga kapanalig. Good morning po. Si San Pedro at si San Pablo po ay mga pangunahing ginamit ng Diyos sa pagtatatag ng simbahan niya dito sa lupa. Kapanalig, tatanungin kita bago po tayo magpatuloy sa ating pagninilay. Ano ang una mong tinitingnan kapag kukuha ka ng empleyado? Kasi po, maliwanag po sa pagtawag ng Diyos kay San Pedro, sa pagtawag ng Diyos kay San Pablo, hindi tayo tinatawag ng Diyos dahil tayo ay perpekto. Tinatawag niya tayo dahil ang Diyos ay may misyon para sa atin. Kapag tatawag ka ng tao, may ipagagawa ka sa isang tao, kapag tatanggapin mo siya para magtrabaho para sa iyo, di ba ang tinitingnan mo, ano ba yung resume niya, ano ba yung experience niya, ano ba yung skills niya, ano ba yung mga awards niya. Nung siya nag-aaral, baka mayroong mga Latin awards pa siya, cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Ito po'y hinahanap natin. Pero si Lord, iba ang tinitingnan. Kapag tumawag ang Diyos, hindi siya naghahanap ng perpekto. Hindi siya naghahanap ng taong walang pagkakamali. Ang hinahanap ng Diyos, ang tinitingnan ng Diyos, ay ang pusong handang magtiwala, pusong handang sumunod. Si San Pedro po, simpleng mangingisda. Hindi po siya scholar, hindi naman ang pag-aaral. Hindi po siya mayaman, madalas siyang nagsasalita ng hindi nag-iisip. Nangako siya, hindi niya iiwan si Jesus. Buhay man niya iaalay para kay Jesus. Ngunit, nang dumating yung pagsubok, alam natin to, 3 beses niyang itinanggi si Jesus. Kung tayo pong pipili na magiging unang Santo Papa, baka hindi pumasa si Pedro sa listahan. Baka kahit bishop, baka kahit pari, deacon, ewan ko baka kahit communion minister, baka hindi pumasa si Pedro, baka hindi mo siya kunin. Pero ano ang sinabi ni Jesus kay Pedro? Ikaw ay Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking simbahan.
Marahil walang nakikita ang tao kay Pedro, pero may nakikita ang Diyos sa kanya. May nakikita ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi nakita ni Jesus ang kahinaan ni Pedro. Ang nakita niya ay ang maaaring marating ni Pedro kapag kumilos ang biyaya ng Diyos. Kapanalig, ganun din po tayo. Hindi nakikita ng Diyos yung palpak natin kahapon, yung kahinaan natin. Ang nakikita ng Diyos lagi, yung kakayahan nating magbago, yung kakayahan nating bumangon. Ang nakikita ng Diyos ay yung maaari nating marating kung tatanggapin natin ang biyaya ng Diyos. Malayo ang mararating mo, kapanalig. Marami pang magagandang bagay ang mangyayari sa buhay mo kung tatanggapin mo ang biyaya ng Diyos. Si San Pablo po, mas matindi po yung nangyari kay Pablo. Dati po siyang Saulo na umuusig sa maraming Kristiyano. Napakarami pong Kristiyanong pinahirapan, ikinulong at namatay dahil kay Saulo. Pero nang makatagpo ni Saulo si Jesus sa daan patungong Damasco, nagbago ang lahat. Dating taga-usig, naging pinakadakilang misyonaryo. Mula sa pangalang Saulo, siya po ay naging Pablo. Sinasabi ni Jesus sa pamamagitan ni St. Paul, ni San Pablo, hindi hadlang ang nakaraan mo sa plano ng Diyos. May nakaraan ka, may nakaraan tayo. Marahil hindi maganda yung ating past, yung ating nakaraan. Maraming mali, maraming palpak, may mga taong nasaktan, nalayo sa Diyos, pero hindi hadlang ang nakaraan mo sa napakagandang plano ng Diyos para sa iyo. May mga pinagsisisihan, may mga pagkakamali. Baka sinasabi natin, hindi natin kaya, hindi tayo karapat-dapat, pero hindi tinatawag ng Diyos ang mga qualified. God qualifies those whom He calls. Hindi kanya tinatawag dahil kaya mo. Tinatawag ka ng Diyos upang makaya mo. Kung tatanggapin mo ang biyaya ng Diyos, nakalakip sa bawat pagtawag. Yes, kapanalig. Kapag tinawag ka ng Diyos, ibig sabihin, dadagdagan ng Diyos ang biyaya niya sa iyo. May babaguhin siya. May bibigay siya. May kalakip na milagro. Ang bawat pagtawag ay pagkakataon upang ikaw ay pagpalain ng Diyos. Kasi alam ng Diyos, sa ganang iyo, sa ganang atin, hindi natin kaya. Kaya kapag tumawag ang Diyos, kalakip ng tawag na yun, kasama ng tawag na yun, biyaya. Kasama ng tawag na yun, milagro. Kasama ng tawag na yun ay ang lahat ng kakayahan na kinakailangan mo upang makaya mo na makatugon sa tawag ng Diyos. Tinawag ng Diyos si Pedro, si Pablo, hindi dahil sila ay perpekto, kundi dahil sila ay sanay, marunong magtiwala sa biyaya ng Diyos. Tayo po baka sinasabi natin, Father, marami akong kulang, marami akong di kaya, marami akong pagkakamali, maraming beses na bumagsak. Baka hindi na ako mapatawad ng Diyos. Si Pedro, si Pablo, malaki ang pagkakamali, malaki ang pagkakasala. Pero tumanggap din sila ng malaking pagpapatawad ng Diyos.
Sinasabi po sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni San Pedro at San Pablo, walang tao na hindi kayang baguhin ng Diyos. Walang tao na hindi kayang baguhin ng pag-ibig ng Diyos. Kaya wag mong itanong kung mahal ka ba ng Diyos o hindi, kasi maliwanag naman ang sagot eh. Mahal ka. Napakalaki ang pagmamahal. Buhay ng Diyos ang nialay sa krus upang patunayan na minamahal ka talaga ng Diyos. Huwag mo itanong kung mahal ka ba o hindi, kasi maliwanag, mahal ka. Ang tanong ay, tutugon ka ba sa kanyang tawag? Papayag ka ba na gumawa ang Diyos ng milagro sa buhay mo? Papayag ka ba na gabayan ka, tulungan ka, pagpalaing ka ng Diyos? Ngayon pong dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo, kapanalig, huwag mong hayaan na ang nakaraan mo ang magdikta sa magiging bukas mo. Ang Diyos ang magsasabi kung sino ka. At sinasabi sa iyo ngayon ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay kanyang lingkod. Ikaw ay may misyon. Minamahal ka ng Diyos. Tinatawag ka ng Diyos. Hindi dahil ikaw ay perpekto. Tinatawag ka ng Diyos. Dahil may plano ang Diyos para sa buhay mo. At kung susunod tayo sa Diyos, katulad ni San Pedro, katulad ni San Pablo, ang ordinaryo nating buhay ay magiging isang pambihirang patotoo ng biyaya ng Diyos. Sa bawat pagtawag ng Diyos, katulad ni San Pedro at San Pablo, tumugon tayo at tumanda ka. Gagawa ang Diyos ng malaking milagro sa buhay mo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo. Isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kararoonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na mamuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli at ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama nang may pananampalatayang katulad kina San Pedro at San Pablo. Nang pananampalatayang katulad ng sa mangingisda kung kanino itinatag ang simbahan, at ang pananampalataya ng guro ng napakaraming bansa ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa Leon at kahalili ni San Pedro naway hawakan ng mga susi ng kaharian ng may karunungan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga naway magkaroon ng sigasig ni San Pablo sa paghatid ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya naway mahalin natin at maging handang magbahagi nito sa iba.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya, naway makatagpo ng lakas sa dugong ibinuhos ng mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon naway gawing karapat-dapat sa korona ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Diyos at Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito na natitipon ayon sa pananampalataya ng mga apostol na natutulungan ng kanilang pamamagitan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito. Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating paghahain kalugdaan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha ang mga alay na aming inihahandog para sambahin ang ngalan mo ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo para sa ipagdiwang ang paghahaing ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Naloob mo ngayon aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo, kapwa matapat, sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayanang tinipon ng anak mong pinananalang ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalaway mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayon dinarakila ng buong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit. Sa kahit
kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon, aming Santo Papa, ni Elias sa aming obispo at ng tanang kaparian, alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ng Panginoong Hesus, lakas loob, tumawag tayo sa Ama nating nasa langit. Sa
at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo na tatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling,
sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama namin mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanang nananatili sa itinuro ng mga apostol sa paghahati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamin at isipan at pinatatatag ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo, ang iyong pamilya at mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kang taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, et celi pandis hostium, et labremur hostilia, darabur per auxilium, unitri noce Domino, sit sempiterna gloria, vitam sibi determino, nobis donet in patria. Panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo maniklod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altara. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga panalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, salina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo
bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. Sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat litui preste fides supplementum sensum defectum genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio procidenti abut loque comparsit laudate
cielo prestitis tiais. Omni delectamentum mensia bentem. Oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, triviveque sumus, ita nos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum, in nobis iutas ensiamus, qui vivis et regnias in saecula saeculorum. Amen. Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramento